Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manood sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, no? Isi-share ko lang ho sa inyo ang kaganapan naman ng ating pambato na si Kiko, na kung saan ay nagbisita po ito sa isang lugar. Ito nga ho ang sinasabi natin na kahit pagbisita lang po, pero nakikita ho natin ang umaapaw na suporta. Take note ha, partida po, bisita lang po, hindi po ito proclamation rally. Pero ito ho, mga ka-action, grabe naman ho ang suporta sa pagbisita o mainit na pagtanggap ni Senator Kiko dito sa isang lugar. So ito ho mga ka-action, pakinggan po muna natin to. Ating matagal ng kaibigan, kasama sa public service, Mayor June Linares III, ang ating Vice Mayor na magiging Vice Governor, Vice Mayor Josefina Gatlabayan, Board Member Randy Puno, tumatakbong Vice Mayor, Councilor Christian Masangkay, John Michael Leyva, Edward O'Hara, Gerard Doroteo, Robert Altamirano, Susan Sai, Angelo Tapales, Edward Alarcon, Enrico de Guzman, Maria Fe Pimentel, Agnes Oloan Datil. Patiin din si former Councilor Erwin Tapales, ngayon tumatakbong konsehal, ang ating ABC President, Anding Kabasbas, sa ating mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Antipolo, Ms. Cleo Duran, Mr. Alan Sanchez, ang ating City Hall Department Heads, senior citizens, mga veterans, at sa ating lahat dito po sa lungsod ng Antipolo, magandang umaga po. Morning po. Good morning. Good morning. Ako'y natutuwa na narito tayo ngayon. Hindi siguro alam ng iba sa inyo na maraming taon din po tayong namalagi dito sa Antipolo. Ang una kong pagiging botante noong 1984, dyan po ako sa Mayamot Elementary School, bumoto bilang isang teenager. Dyan po kami sa Mayamot, nakatira. Barangay Mayamot, Upang, Antipolo. 1968 pa, dyan po namalagi ang aking ama. Bumili po siya ng halos kulang-kulang 1 hektarya ng lupain sa Sumulong Highway. Ginawa po namin farm. Hindi po ako lumaki sa farm, pero tuwing tag-init, summer, o kaya kapaskuhan, pag wala ng pasok, dyan po kami namalagi sa farm. Meron po kaming babuyan, mga pigeon, mga rabbit, mga gulay. Doon po ako unang na-expose sa pagsasaka. At noong 1978, dyan po kami tumira. Nung ako po ay 3rd year to 4th year high school sa Lasal, nauwi po kami sa Antipolo. Mahalaga at malapit sa aking puso. Nung ako'y nasa UP, bilang aktivista, ang payo ng aking ama, sige na, mag-aktivista ka na hanggang gusto mo, basta araw-araw umuwi ka. At dito ako araw-araw umuwi. Sumasakay ng jeep sa may Aurora, Katipunan, papunta po ng Masinag, bababa po dyan sa Masinag. Noong panahon na yun, nakikita ko pa sa kanan, papasok ng Sumulong Highway, pataas ng Marcos Highway, nakikita ko pa yung tinatawag na overlooking o kaya lookout o kaya Eagles Nest. Dinadala ko yung dati kong girlfriend dyan para makita ang tanaw, ang magandang tanawin ng Metro Manila. Mabuti na lang, hindi kami nagkatuluyan ng girlfriend ko. Nabigo ako. At dahil sa pagkabigo, mabuti na lang nakilala ko si Sharon. At alam niyo ba, malapit talaga sa aking puso ang Rizal. Dahil dito ko rin nakilala si Sharon. Sa kasal ng aking kapatid sa Rizal, dyan sa San Mateo, kapatid kong si Anthony, na ang tatay ni Tony, at si Marcel Laksan. Kinasal sila
dyan sa San Mateo Rizal, yung ngayon Timberland na ata, Phil-Invest. At doon ko nakilala si Shari. Doon niya ako unang nasilayan at una ko siyang nasilayan. Nagkatitigan. Hindi lang nagkatinginan. Kaya sabi ko, iba ang hangin dito sa Rizal. Kaya ang payo ko, pag ako'y nasa ibang lugar, pag gusto niyong makilala ang pinakamamahal mo sa buhay, doon kayo tumungo sa Rizal. May forever pagka sa Rizal kayo nagkakaroon. Pero dahil na, ngayon ay panahon ng eleksyon, tayo po ay may pagkakataong ay pakilala muli ang ating sarili at ano ba ang mga nagawa natin. Lalo na, napakahalaga na ang katotohanan sa halip na kasinungalingan ang mananaig. In the age of disinformation, sabi nga nila, napakahalaga na ang impormasyong tama ang gagabay sa atin para tayo po ay magpapasya ng maayos. At dahil po, ito ay ating pangatlong termino, lagi po akong nananalo. Actually, sa tatlong termino ng pagkasenador, lagi po akong nananalo dito po sa Rizal. Salamat sa inyong tiwala. At dahil kayo nagtiwala ng tatlong ulit, tayo po tiniyak na hindi natin isasantabi o ibabaliwala ang inyong tiwala. Tatlong termino, ni minsan, hindi po tayo pumayag masangkot sa anumang kaso, anumalya. Dahil dapat sinusukli ang inyong tiwala sa tapat na totoong panunungkulan. Hindi po. At dahil nung ako ay humarap ng kampanya para sa dating Pangulong Pinoy noong 2010, ang aming naging panawagan nun kung walang korap, walang mahirap. At dahil doon, after 90 days of campaigning, nung hiniling sa akin, yung magiging Senate President Johnny Enrile, kung ako'y interesado bang tanggapin yung Committee on Agriculture, naisip ko, nung mga panahon na yun, ang tindi ng corruption sa agriculture, at nung mga panahon na yun, at hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating mga kababayan ay yung mga magsasaka, mga isda. Tinanggap ko yung kahilingan na ako ang mamuno sa Agriculture Committee. At naging resibo ang mga batas na ating naipasa. Isa na ron yung sakit sa kahat na nais ko rin ipaabot. At napaabot ko na kay Mayor, pero ipapaabot ko rin. Ang batas na ito tutugon sa problema ng mataas na presyo ng pagkain. Kung naalala nyo, mga 5, 7, 8 years ago, yung 1,000 piso at yung 500 piso, maraming nabibili sa palengke, hindi po ba? Ngayon, ang 1,000, halos maraming mabili. Noong 2015, kaya maraming nabibili ang 1,000 piso at 500 piso, eh dahil pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon noong 2015. At hulaan nyo, sino ang humarap sa problema ng inflation at natigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga panahon ngayon. Ako po, bilang Food Security Secretary, tinugunan natin ang problema ng mataas na presyo ng bigas. Napababa natin mula 15% inflation hanggang 0.8% inflation ang presyo ng bigas. Kaya bumaba ng hanggang 3 piso kada kilo sa loob ng 1 taon. Dahil hindi tayo pumayag sa kategoryan sa sektor ng NFA bilang chairman of the board, ni-reject natin ang overpriced na bigas ng Thailand at Vietnam. Hinapon natin ang mga hoarder na inuunti-unti ilabas ng bigas kaya mataas ang presyo. Kinumpiska natin ang kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na smuggled at sinantamantala ang importation. Sinampahan ng kaso ang 6 na manager ng NFA sa 6 na rehiyon. Sa loob ng 1 taon, ayun, napababa ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kayang gawin kung walang sinasanto at tapat at totoo. At kaya noon maraming nabibili ang 500 piso. At kayang muli may pababa ang inflation. At sa batas na ito,
tulungan din, suportahan ang ating magsasaka at mangingisda. Lalo na dito sa Rizal, sa lalawigan ng Rizal. Dahil sa batas na ito at bumili ang LGU direkta sa magsasaka at mangingisda ng produktong agrikultura, wala ng public bidding, exempted na sa procurement law. Para sa ating calamity relief, para sa ating social welfare programs, para sa ating city o provincial jail, sa ating mga ospital ng gobyerno. Lahat yan bumibili ng pagkain araw-araw, pero halos lahat binibili sa trader. Sa batas na ito, wala ng public bidding, exempted sa procurement law, direkta lang pwedeng bilhin ng gobyernong national at lokal sa ating magsasaka at mangingisda sa tamang presyo. Ang isang halimbawa, hindi na paparating, itong nakaraang buwan, ang daling ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, Rizal, binibenta na lang ng 4 na piso, 1 kilo ang kamatis. Pero pagdating dito sa Maynila, 100 piso, 1 kilo ng kamatis. Bakit ganun kamahal? Kinausap natin ang city government ng Muntinlupa, pumayag si Mayor Rufi Biazon, bibilin niya ng 25 pesos 1 kilo yung kamatis mula sa Rizal Nueva Ecija para ipamahagi sa kanilang social welfare programs. Sa 25 pesos times 6 ang kinita ng magsasaka. Ngunit pagdating dito sa Muntinlupa, sa NCR, dagdag 5 piso kada kilo, 30 pesos lang ang 1 kilo ng kamatis. Halos 70% ang natipid ng LGU dahil direktang binili sa ating mga magsasaka. Sana ganun din ang gawin ng ating city government ng Antipolo. Direktang bilhin sa mga magsasaka at mangingisda dito sa Rizal para madagdagan ang kanilang kita, makakatipid din ang LGU. Pagka maganda na ang kita ng ating magsasaka at mangingisda, maingganyo silang magtanim, gaganda ang kanilang huli, at pagka marami ng pagkain, marami ng supply ng pagkain, bababa na ang presyo ng pagkain, magiging abot kamay na. Marami na tayong mabibiling pagkain. At sabi nga, pag marami ng pagkain na nabibili, marami ng handaan. At pag maraming handa, maraming sharon. Marami ng pwedeng sharon. Kaya pagka may kiko, sabi nga nila, may sharon ka. Yeah. Ang huli kong pakiusap, dalawa lang. May narinig ako kanina, guwapo pala sa personal sa sarili. Di ko alam kung ako'y matutuwa o ano. Sabi daw, iba daw ang tsura sa TV. Maitim daw sa TV. Tapos, sa TV mukha daw maliit. Kawawa naman ang maliit at maitim. Pero sa personal, guwapo. Personal. So, ang pakiusap ko, ngayon, alam nyo na, ba't patay na patay si Sharon sa akin. Pero marami pa dito sa Antipolo, di pa ako nakikita sa personal. Kaya ang pakiusap ko, una, magmarites kayo pag uwi ninyo sa inyong mga bahay at ikwento nyo, nakita nyo si Kiko, gwapo naman pala sa personal si Kiko. Sabihin na rin ninyo, kaya patay na patay si Sharon, at kaya naman pala may pinagmanahan si Donnie Pangilinan sa kapwa. Pero ang huli kong pakiusap, huwag po ninyo ako ibuboto, ikakampan ng pabulong, dahil ako'y gwapo. Dapat po iboto dahil gwapo ang hangarin, gwapo ang track record, gwapo ang naging serbisyo sa publiko, gwapo ang magiging programa ng gobyerno para lahat tayo makikinabang. Magandang umaga sa Antipolo, mabuhay ang Antipolo, mabuhay ang Rizal, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Thank you very much. Number 51, huwag po natin kalilimutan, Senator Francis Kiko Pangilinan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin kung gaano karami ang suporta sa pagbisita ni Senator Kiko Pangilinan sa lugar ng Antipolo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga taga-Antipolo. Okay? So ngayon,
Hindi ko alam kung nasa Laguna ho sila ngayon para sa isang pagtitipon pa rin siguro. Titingnan ho natin, basta kung ano ang mga kaganapan na makikita natin sa ating mga pambato ay isi-share ho natin dito para maging updated ho kayo sa mga kaganapan ng ating mga pambato. Basta both wisely lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? So kailangan ho talaga natin magtulungan para may pasok sila sa Senado ang ating mga pambato, no? Kasi sila lang ho talaga ang ating pag-asa na maging katuwang ng gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? So yun lang guys, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.